kapansin-pansin ang mga nangyayari ngayon, ha? Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Marami tayong nababalita ang kabataang naliligaw ng landas, naapektuhan ng maling impluensya. At kung minsan nga ay nasasangkot pa sa karahasan at iba pang mga hindi ka nais-nais na gawain. So kaya naman, Dahil dito, safety. maraming magulang ang nagtatanong bakit kaya nangyayari mga ito at ang mga nagtutulak sa ilang kabataan na gumawa ng mga maling desisyon. At sa gitna naman ng mga hamong ito, mga kaibigan, mahalagang pag-usapan ang papel ng pamilya. Gaano nga ba kahalaga ang tahanan sa paghubog ng mabuting pag-uugali at pagpapahalaga ng mga anak? Maaari bang ang matibay na pundasyon ng tahanan ang maging unang depensa laban sa maling impluwensya ng kapaligiran? yan. Ang question is, Eto na nga. Sa inyong inyong pananaw. pananaw. Yan. Ano ang papel ng tahanan Yan. sa pagprotekta at paggabay sa kabataan sa panahon ngayon? Yan. Pwede rin po natin silang turuan kung paano mag-set ng boundaries doon naman sa mga tao na naghihikayat sa kanila na sa patungo sa maling direksyon, yung mga peer pressure. So, halimbawa, meron po tayong halimbawa sa bahay, merong hindi pagkakaunawaan. So, sometimes po as part of the Filipino culture, no, parang hindi uso sa atin na mag-sorry-sorry, pero sometimes we can show it through our actions. So, usap na lang tayo, o yun. So, connect and reconnect. Strong connection po. Nice. Yes, Mommy. Yung bahay talaga yung unang safety net ng pamilya, lalo na ng mga bata. So, kailangan laging nandyan si mommy, si daddy, every time na may needs yung anak. Actually, minsan yung mga kids naman, di sila basta nagsasabi or isang beses na nahindihan sila ng mommy, daddy nila. Parang nahihiya na sila uling mag-ask. So, parang we as parents, we try our best na pansinin talaga sila. Tapos, i-observe natin yung mga anak natin. Minsan, bakit ba parang tahimik? Bakit ba sila ganun? Tapos, minsan naman masyado silang dami nilang ganap sa sa school, ang dami nilang ginagawa. So, parang lagi tayong sumisingit sa kanila. O anak, kamusta? How are you? Kamusta yung mo? Let's say, yung school mo, o how was your friends? Kailan kayo lalabas? Or baka naman pwede tayong mag-movie nights. So parang as parents, lagi talaga tayong iisip ng paraan na mag-aaya sa mga anak natin. Bawa ako, sabihin ko, anak, sa Sunday after church, pwede tayong magpunta sa MOA, kain tayo sa labas. Anak, mag-shopping tayo. Yung shopping. Siguro pag kung kung medyo Sama ka agad yun. kung meron Joke tayo, lang. nakabenta tayo ng property, syempre Yeah. medyo meron Oh, tayong diba? budget. Sabihin ko, nak, may Yeah, gusto ka ba? Well, Sabihin ko lang, tayo? Shopping, Wow, kain ka, sana all. buffet, Ay, ganyan. buffet. So, parang nararamdaman nila na parang nagbibigay talaga tayo ng importance sa kanila, as our children. Tsaka tama rin yun. Ang mga magulang talaga ang nagsisilbing the strongest foundation ng isang bahay Yes, na dapat totoo sila yan. mismo ang mag-shield para sa kanilang mga anak. Yes. Magpo-protect. Sa panahon ngayon, napakahirap po talaga. Kasi ito yung mas lalo natin mas paigtingin yung connection natin talaga sa mga anak natin. Correct. Especially, ang lakas ng hatak nung nung nasa environment nila true. Ang hirap nilang, lalo na halimbawa pag yung nasasaling yung kanilang mga interest. Naiisa yung kanilang mga interest. Tapos tayo, iba ng interest. Parang ang hirap natin makipag-connect pa rin sa kanila, di po ba? Lalo sa panahon ngayon ng social media. Actually, ako sa anak ko, biro mo, ano yung sabi ng mga kabataan na ito yung impluwensya po ha. Anong sabi ng mga kabataan? Ang mga anak, responsable mga anak na buhay at pag-aralin ng mga anak ng mga magulang. Pero ang anak, walang Responsibilidad. Responsibilidad sa magulang. Sa mga Parang magulang. Ang sakit, ang sakit. Sabi ko naman sa anak ko, anak, ba't mo naman nasabi yun? Paano pag tumanda ako? Hindi ko na kayang tumayo. Aalagaan mo pa kaya ako, anak? Kasi sabi mo, ganto, ganyan. Ano ba yung ibig mong sabihin na Kasi yun ang naririnig talaga nila sa social media. Yun talaga. Ano bang ibig sabihin nun, anak? Aalagaan mo ba ako? Paano pag matanda na ako, di ko na kayang magluto, hindi ko na kaya, ugod-ugod na ako. Maalagaan mo ba kaya ako? Kasi sabi mo,
wala ka ng responsibilidad sa akin kasi ang responsibilidad ko lang sa iyo ay pag-aralin ka. Kasalanan ko ba ang mami na ipinanganak mo kami? Nako. May mga ganun, di ba? Yes. Yes. Ako, sakit. Okay, sakit. Sabi ko naman, halimbawa naman ikaw anak ay tumanda ka na. Tapos, at nakita mo yung lolo mo, hindi na makakilos. Anong gagawin mo? Ikaw, alam mong may kasama ka sa bahay. Ikaw nga lang, di ba anak, pag hindi kita inaasikaso, nagtatampo ka, nagagalit ka. What more pa kaya ako bilang magulang? So, yun. Masakit sana naman, wag mong sabihin ganyan, di mo ba? Pero ganun pa man, totoo naman talaga. Totoo naman po talaga yon. Pero ano ba sabi naman ng anak ko, mama naman, hindi naman tayo pupunta sa ganung sitwasyon na pag matanda ka na pababayaan naman kita. Hindi naman ganun. Although talaga namang totoo naman talaga na walang responsibilidad ang anak mo sa'yo. O, so yun naman. Parang ayan, actually yung share. mga bata, kapag yung parent, minahal talaga yung mga anak nila, nararamdaman nila yon. So kahit di mo sabihin sa kanila na, o pagtanda ako, parang sila na yung kusa na magbibigay ng pagmamahal. Kasi alam nila, nung bata nga ako, yung Hindi ako nanay ko lagi pinabayaan. akong inaasikaso. So it's my time to give back naman. Yung, May ganon. ako naman yung magpaparamdam sa mother ko na, or sa father ko na pag matanda na sila, ako naman yung magsusukli ng lahat ng pagmamahal.